Basta. So, Saturday unboxing na naman tayo. Medyo lumagpas tayo well, hindi na siya masyado budget friendly ngayon. Pero, check natin. Kasi una, full size. Hindi siya full size, pero 98 keys. Pero, ito na nga. Pakita ko na sa inyo. Isang buong ewan ko may delivery pa to parang may di-deliver pa yata siya, pero sinama niya yung papel. Papasok yata sinama niya na yung papel dito, pero medyo sinipag, pero hoy. Ay, mayroon pala nandun. Ito nandito pala. Ayun sa likod. Okay, so open na natin. May kumakalabog lang ng bahagya doon. Feeling ko si Manong. So may balcony. Wait lang. Okay. Commercial. Hindi, kasi nasa balcony maaga pa kasi. Alas 6. Alas 6 ngayon nagdo-dog watching si Manong. So open na natin. Medyo malaki yung box. Yung plastic. Dito na natin gupitin, no? Yan pala. Hindi, easy unpack. Okay. Parang safe ba to? Hindi, sa bagay pag nabuksan kasi yung pag nabuksan kasi yan, feeling ko malalaman naman kung nabuksan. Pero anyway, so dito na nga tayo sa RK S98. Ayun, laki men. Laki Royal Clutch. Medyo matagal-tagal na tayo yung huling unboxing natin ng RK. Pero same box. Okay, pero anyway, so yung itsura. Gilid, baba, taas. Ito. Oops. Okay, so yun yung model natin. RK S98 Tri-Mode. Charot. Chartreuse switch. So yun. Blackware. Magandang pagkakapili ko ng kulay dito, pero ito yung presyo. Tulad nga nasabi ko, yan. So, 3,999, well, roughly 4,000. Pero nakakuha tayo ng discount, 3,000. Medyo mahal pa rin ng bahagya, pero tingnan natin kung sulit ba. Yung gupit natin, sulit ba? Okay, so, going back, open na natin. Okay. Halos lahat ng keyboard parang meron na silang mga plastic casing. Dagdag presyo, pero nakakaganda naman. So okay, so may extra switch goods. Ito yung mga kailangan natin. Ito yung sakto. Ito yung mga pinagtatalunan lagi. Feeling ko ito na yung tatabi. Sana black, pero hindi. Okay lang. Ito lalagay na natin to dito para sa mga susunod na unboxing natin. Meron tayo naka-ready. And syempre, ito maganda sa RK. Yung mga kable nila, dual. So yan, kung meron kang pwedeng USB-C just in case na may adapter ng kasama yan. So, pero marami tayong kable, hindi na natin to gagamitin. Tabilan natin yan dyan. All goods. Balik natin. Para pag after mga 100 years, mabebenta natin kay Bosto. Okay, so ito yung wait. So meron kasi akong ganito, yung sa Steam Deck natin. Ayan, to. Di ko alam kung anong tawag, pero parang ito yung pangbukas. Lalo na kung gusto mag-mode or kung gusto mag-open ng keyboard. Yan, to, yung manipis na yan, para mas madali. So, ito yung charot. Ito na yung charot na switch. Chartreuse, parang ganun. Anyway, ayan. Check. Pwede. Medyo makunat lang siya ng onte. Pero, ayun. Tingnan natin. So, check natin pag yun nasa keyboard na mismo. Okay, all goods. Oops. Tulad na sabi ko, ito lang yung tatanggalin natin doon sa box kasi feeling ko ito medyo maayos. Ito yung gamit natin Saan yun?
Eto. So, quick comparison lang. Ito yung gamit natin. Medyo, kung mapapansin nyo, medyo manipis. Ito, makapal ng konti. Actually, hindi konti. Makapal talaga yan. Oh. Pero yan, tatabi natin yan. Lalagay natin yan dyan. Tapos dito, buksan na natin yung keyboard. Ang medyo kakaiba dito yung manual niya. Manual niya nasa loob ng ano. Okay. Uy. Maganda ba? Wait lang. Bago tayo pumunta sa keyboard. Ano to? Medyo malaki yung ano niya, manual niya. Ayun, oh. Kapal, min. Ayun, oh. Parang, wow. May effort sila sa ano. Pero, ayan. Okay. Oh, may extra USB hub. USB hub or USB switch? Or USB, basta, alaman natin yan. Okay, so yung toggle FNQA. Okay. Medyo marami, oh. Ayan. Oh, just in case may gahanap, pero scroll lang natin yan. Pero, ayan. Hindi, ito, ibang language na to eh. Okay, so, tabi na natin. Ang ganda ng box nila. Punta tayo sa keyboard. Okay. Hindi ito in-expect kong kulay. Okay naman siya, pero hindi ko lang vibes yung kulay niya siguro. Pero maganda yung build. Ang dalawang klase ito eh. Wait, check ko yung isa. Actually, tatlo pala. Ito. Ito yung isa kong tinitingnan. Wala na yung BlackBerry, no? Ito pala yung na-order ko. Yung pala yung na-order ko. Ubus na. Out of stock na. Ako na bumili nung ano. Wala na nga, oh. Baka dito sa shop na to. Pero yan. Okay. 4-1. Mahal pala to. Okay. Pero anyway. Hindi ito tulad nga sabi ko, hindi ito in-expect kung kulay. Pero kung siguro kung trip mo yun purple, ube flavor or ube vibes, all goods, ang ganda. Pero para sa akin, hindi masyado, sakto lang, pwede na. Pero pwede mo naman palitan eh, yung kulay, di ba? Although kasi ito mga gilid na to, ayan, oh. Medyo may ube vibes na siya. Okay, well anyway. Aesthetic yun sa aesthetic part, pero syempre soundcheck agad tayo. Uy, ang ganda. Uy. Crispy. Parang ako kumakain ng... Ganda. Ang ganda ng tunog. Maganda yung tunog, yung itsura hindi ko masyado trip. Pero itong part na to parang hindi masyado. Hindi ko alam kung bakit, pero ito maganda yun. Pakinggan nyo, ah. Ito hindi, oh. Or baka dahil sa dulo, pero anyway. So yan. Ayun yung itsura niya. Sa mga bibili, meron siyang extra dito. So kay iba-iba kasing layout yung 98. Meron layout na nandito lang dahil siguro nga dinagdag nila to. Pero check natin tong part na to, parang medyo kakaiba to. No? So 98 keys na may knob. Anyway, so punta na tayo sa taas. Uy. Ano to? Medyo kakaiba, men. Ano to? On, off? Para saan? O kaya natin kailangan yung manual. Ngayon, tsaka na natin sasagutin yan. Kasi may magtatanong para saan to. Di ko rin alam, pero tsaka na natin sasagutin yan. Pero on, off? Uy. Okay. Ito maganda. So, pwede kang, may option ka. Parang first time kung makakita ng ganitong keyboard, pwede ka mag Type-C, pwede ka mag USB-A. Ayos. Pero hindi, pagkakabasa ko extra hub eh. So, feeling ko ito yung extra na pwede ka mag-plug ng USB. Like, kung meron kang gustong saksak. So, yan. Pero malamang Type-C yung main niyan. Pero, wala lang. Okay, so sa gilid wala masyado siyang pailaw. Medyo compact to na 98 keys. Yan, wala masyado. Ilalim. Ito yung mas trip ko yung mga gantong rubber
yung parang skid, parang hindi man siya nag-i-skid. Kaya so dun sa mga, may mga na-unbox tayong, may mga keyboard na parang dinikit lang, di ba? Ito medyo mas maganda. Quality, men. Oh, so ayun, ayun. RKSV. May serial number pa, oh. Ang dali pa buksan. Ang dali pa angat. Ang dali pa angat. In fairness, yung sa presyo niyan, well, 4,000 siya. Pero kasi 3,000 ko siya nakuha. Parang quality yung ano natin, ah. Quality. Well, in fairness, quality naman talaga to. So, on natin, testing natin. Ano kulay? Yan. Yun. Siyempre, dito na. Okay, yan, oh. So, may screen protector pa, hindi na muna natin tanggalin. Press lang. Oops. Uy. Check nung ganda. Ang swabe nung ano, ang swabe nung LED. Yung iba kasi hindi, di ba? Pero ito, swabe, oh. Okay. So, volume. Connection, Bluetooth. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3. 2.4 USB. Home. Okay. Layout. Ano yung sa layout? Okay. Windows, Mac. Okay. USB mode, home, layout, effect, color, brightness, speed. Speed meaning okay. Sa speed lang ng ilaw. Speed lang. Ayun, ito. Papansin nyo. Ayun, kung pwede lang, no? Yung speed. Yung mababagal mag-type. Pero yan. Okay na natin sa 20 lang natin. Sa language, syempre English. Okay. Yun lang. Parehas lang. Halos pare-parehas nung settings na rin ng iba. Pero maganda tong ngayon, kung tatanong nyo sa akin kung mapapalitan to, parang hindi. Pero ang maganda dito, may indicator ka na. Kadalasan ng mga nagtatanong, wala nito. Ito maganda to. Medyo kompleto tong na to. May date, may battery indicator, kung Windows or Mac, yan Windows or Mac, tapos kung naka-dongle, kung yan, tas yung volume as well. Medyo jump pack tong na to. Open muna natin bago tayo mag-keyboard test. Oops. So, ayan, nakita na naman natin yung switch kanina. Okay. So, south facing, 5 pins. 5 pins to, mukha lang siyang 3 pins. Pero kasi manipis to, ayun, oh. Ayun. So, 5 pins siya, mukha lang siyang 3 pins, pero all goods naman. Oh. Pwede. Foam pala to, sorry. Hindi, ayun. Ay, hindi, hindi, may foam. Hindi siya gasket. Pero, tulad nga na naririnig nyo, ayun, maganda yung tunog. Yung foam niya sa ilalim medyo makapal, men, eh. Yan. So, pag binili mo to, pwede mo naman i-mod, pero I suggest na wag muna. Pero kung pilit mong i-mod, ayos lang naman. Although kasi maganda na yung tunog niya, eh. So, siguro yung switch lang. Pero kasi, yung switch maganda na rin, eh. So, out of the box, masasabi ko, maganda na siya. Yung kulay lang siguro ang hindi ko masyado trip. So, dahil dyan, pupunta na tayo sa typing test. So, nakalimutan ko, may nag-comment nung nakaraan. Sabi parang, siya rin din daw. So, sino pa dito yung mga pag nagkamali, nagba-backspace pa? Cellphone. Ay, wala akong kable. Ito pala, ito, meron na tayo. Pero naka-ready na naman tayong kable. Oops, kable. Cellphone, ready natin. Oops. Okay, yan. Okay. Yan. Gilid lang hindi ganun kaganda yung pwestuhan ko dito, kaya kung medyo bumabagal tayo ng mga 10 WPM. Game. Ay, wala. Bakit wala? Ako naman nakadangle Oops. Space. Tayo.
Bluetooth. USB mode. Yan, USB. Okay, USB. Okay, ayun na. Kumagat na. So, yun lang. Pag kailangan yung connect, USB, USB-C, pwede sa cellphone, pwede sa Steam Deck, pwede sa basta kahit anong USB-C, kahit yung ibang Android gumagana naman. So, parang wala, for the record, wala pa naman akong naging issue na hindi siya gumana. Sa iPad na testing na rin naman natin. So, anyway, testing na natin. So, typing test na tayo kagad. Game. Wait lang, may lumalabas. Ba't? Ito na lang, sorry. Usog ko lang. Ang laki nung kinakain na space eh. Yan. Medyo pumitik lang ng konti pero all good naman. Tsaka kung mapapansin nyo yung tunog, suabe. Tsaka yung basta pag nagta-type ako, hindi katulad ng ibang keyboard, mararamdaman nyo na siguro kanya-kanyang preference pero kasi sakto para sa akin to. Tsaka sa kanya, syempre extra na yung numpad, although kasi itong numpad na to, hindi naman natin masyado nagagamit sa pag-typing test pero nakita nyo naman. So kung tatanungin nyo ako, yung actually 4,000 pasok pa rin para sa price point, para sa sa build na to. Solid eh. Tanggalin na natin, off muna natin pala, sorry. Off. Solid. Hindi siya ganun kabigat. Matibay naman siya eh. Ang isa lang talaga kasalanan ko rin naman kasi nga ito yung pinili ko pero kasi yung binili ko yun, sabi ko, ano tong charot na, chartreuse, parang ganun, na switch. Pero yun lang yung available. Ito lang yung available na color. Pero, hindi. Pero kasi maganda yung switch, ito nga lang. Pero other than that, build yung quality, itong LED na to, parang itong pinakamagandang LED na nakita ko, na sa mga keyboard, actually sa mga keyboard na mga natin, parang ito pinakasuwabe. Di ko na muna ito tatanggalin kasi baka kakain na naman to ng alikabok. Pero solid. So kung makukuha mo siya ng less than 3,000, katulad nung sa akin, 2,999, suwabe. Pero kung sa 4,000 or 3,999, solid pa rin eh. So yun. Ngayon, kung kailangan mo nang bumili agad ng full size keyboard, pwede mo, isa to sa magiging option mo. Suwabe. Sulit. Ganda. So, yun lang masasabi ko. Actually, for the record, quality rin naman talaga yung mga build ng quality rin naman yung mga keyboard ng RK, pero feeling ko nile-level up pa nila eh, no? Kasi medyo dumadami yung kalaban nilang keyboard eh. So, anyway, dito na natin tatapusin. Again, RKS98. Sobrang solid nito. Oh, bye-bye na. Babu.